I want you guys to mark your calendars on April 20, 2024 dahil mangyayaring tinatawag nating Bitcoin halving. Now, ano nga ba yung magiging epekto nito sa Bitcoin? Ano nga ba yung magiging epekto nito sa altcoins, no? Or other cryptocurrency? And ano nga ba ang mangyayari? Sabi kasi nila tataas daw yung presyo. Well, kung tataas yung presyo, tataas ba agad-agad yung presyo nito? Now, para mas maintindihan natin yan guys, silipin natin yung mga nakaraang Bitcoin halving kasi hindi first time ito. Sa April 20, 2024, no, mangyayari yung fourth Bitcoin halving. Para mas magets natin, silipin natin yung tatlong nangyaring Bitcoin halving nung nakaraan. Alright, let's continue sa ating chart. So, noong 2012 guys, that was November 28, doon nangyari yung kauna-unahang Bitcoin halving. Ang presyo lang ng Bitcoin nung nakaraan ay umaabot lang sa around $12 to $13, no? Mula noon, after ng Bitcoin halving, nangyari na yung tinatawag nating bull market. Pataas na ng pataas yung presyo ng coin. And kung susukatin natin mula doon sa umpisa hanggang doon sa pinakatuktok ng ating bull trend, no? Umabot ito ng around $1,160. Imagine niyo yun guys. From $12, no, umabot ng around $1,160. And kung susukatin natin ito, rough estimate lang guys umabot ito ng around 9,215 ang pag-akyat ng kanyang percentage, no? So, napakataas ng inangat ng Bitcoin. Pero, kung sisilipin nyo naman guys dito sa taas, no, mula nung nangyari yung Bitcoin halving hanggang doon sa pinakatuktok ng ating bull market, no, umabot ito ng around 367 days. Yung 1 year natin, 365 days, right? Eto guys, more than 1 year, no, yung inabot bago natin na-reach yung tuktok. Okay? So, the answer for your question is yes. Tataas yung mga presyo ng coins, tataas yung presyo ng Bitcoin, tataas yung presyo ng altcoin. Kasi nga, gaya-gaya lang din naman yan kay Bitcoin. But here's the thing, no? Kung tataas man, hindi agad-agad na tataas yung presyo ng mga coins na yun. Posibleng umabot ng 1 taon or posibleng umabot ng mas matagal pa bago tayo umabot doon sa pinakatuktok ng ating bull market season. Alright, now that was the first Bitcoin halving. Silipin naman natin ngayon guys, yung pangalawang Bitcoin halving. Okay, so browse natin. Okay, so the next Bitcoin halving happened last July 9, 2016. Okay, so dati yung presyo ng Bitcoin ay umaabot lang sa $650, no? After nun, nagsimula na ulit yung bull market and umakyat na ng umakyat yung presyo ni Bitcoin. Yung pinakatuktok ng presyo ni Bitcoin ay umaabot sa around $19,600. Okay, so from 650, umabot ng $19,600 yung inangat ni Bitcoin. So, rough estimate, that is around 2,775%, no? Yung itinaas ni Bitcoin. Grabe, okay? So, napakataas ng inangat niya. Pero kung sisilipin mo naman guys, yung duration, umabot rin tayo sa around 526 days, okay? So, imagine niyo yun. Yes, tumaas nga, pero hindi ganun kadali yung pinagdaanan, no? Medyo matagal natin bago na-enjoy and umabot sa mga ganung klase ng presyo, yung presyo ni Bitcoin, okay? So, yung kanina, 367 days. Ito naman, 526 days. No? Medyo matagal. Mas matagal kaysa nung una. Okay? So, hindi madali. No? Hindi madaling mag-hold ng ganong katagal. Alright, next. Silipin na naman natin ngayon, guys, yung pangatlong Bitcoin halving. Okay? No, yung pangatlong Bitcoin halving, guys, ay nangyari nung May 11, 2020. Okay? Sa mga panahong yun, yung presyo ng Bitcoin ay umaabot na sa around $8,000. Alright? Now, silipin na naman natin hanggang doon sa pinakatuktok ng ating bull run. Okay? Nag-trigger kasi yan ng ating bull run. Okay? Now, ang pinakatuktok ng ating bull run that time was around $64,000. Okay? From
$58,000 to $64,000. Susukatin natin, rough estimate lang, umabot ng around 532% yung inangat ni Bitcoin. Okay? Pero kung sisilipin naman natin yung kanyang time frame, umabot rin ito ng around 334 days. Okay? Less than 1 year yung inangat ng presyo. Okay? So, grabe yung inangat ng presyo nito. In less than 1 year, umabot na tayo ngayon guys sa $64,000. Alright? So, that was the third Bitcoin halving. Ngayon, puntahan naman natin yung pang-apat, no? Yung recent, yung mangyayari by April 20, 2024. Yung estimated niya guys, hindi pa naman sure ito kasi nga wala pang exact time, kumbaga. Pero ito yung tinitingnan nila, no? So, palagay nila by April 20, 2024, mangyayari yung Bitcoin halving. So, kung pagmamasdan natin yung chart nung nakaraan, isa lang yung posibleng maging sagot dyan, no? Yes, tataas ang presyo ni Bitcoin, tataas ang presyo ng altcoins, tataas yung majority ng cryptocurrency, no? But the question is, hanggang kailan? Or gaano katagal? Or gaano kabilis, no? Pero kung titingnan natin yung history guys, yung pinakamaiksi kung kailan natin naabot yung tuktok ng bull run ay less than 1 year, no? So dito sa atin, pagpalagay na lang natin yung conservative nasa around 380 days or let's say less than 1 year lang din, no? Sabihin na lang natin na ganito. Kaya mo bang panghawakan yung Bitcoin mo? Okay? Kung nakabili ka man sa current price na Bitcoin around 68,500, kaya mo ba yung panghawakan at hindi bitawan sa loob ng 1 taon, no? Paano na lang kung umabot ng 2 taon, 3 taon, kaya mo pa rin bang panghawakan yan, no? So, dito sa larong ito, guys, ang posibleng yumaman lang ay yung may mataas na pasensya. Ang posibleng yumaman lang yung marunong mag-imbak habang mura pa. Yung posibleng yumaman lang yung patuloy na nagdadagdag ng kanilang position kay Bitcoin until ma-reach natin yung pinakadulo or yung pinakatuktok ng bull run. Now, ang tanong, kaya mo bang panghawakan yan? Okay? So, yun, sana may nakuha kayong lesson dito sa ating video about Bitcoin halving. Okay? Again, ang panalo sa mundo ng trading ay yung may mataas na pasensya. Yung marunong mag-hold at yung may nakatagong malaking pera. Okay, anyways, hanggang sa muli guys. Peace out.